Mula noon, unang takbo niya as Vice Mayor, ako lang yung kakampi niya talaga sa District 2. Lahat yata inako niya, ako, I mean myself, ako lang nagpagawa niya. Nakalimutan niya kami. Grabe. The truth of the matter is, siya yung nagsimula, ako yung nagtuloy. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hi sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV ha. Oh, please subscribe and click the notification button ha. God first. Come on, come on, come on! Oh yeah! Come on, come on, come on, come on, come on, malamig, come on! The good times and the bad times. Hey, yo, come on, come on, come on! Magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang pinakahihintay. Yeah, wow, yeah. Nagbabalik ang tito mong sapik. Titirahin ang lahat. Kahit sino po man. Oh, yeah. Mga usapin sa balita patungkol sa Maynila, kung saan pinag-aagawan ng mga ilang kandidato at politiko. Oh yeah. Come on. Come on. Come on. Come on yung tutorial. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. November 12, araw ng Tuesday dito sa Pilipinas. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, yung mga Iskonians natin dyan. Ay, nako ha. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ha? Pati yung mga viewers natin dito sa mga Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan man lupalop kayo naroroon. Magandang araw. Ha? Alas 10 na sa akin. O, pangalawang upload natin to. So, dalawa tayo ngayong araw na to. Martes, abangan nyo na lang dyan. Ha? Kung bago ka dito sa channel ko, syempre, please do not subscribe. Please do not subscribe. Please do not forget to subscribe. Click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin. Ha? Tapos, wag ka na rin mag-skip ng ads. Importante yan. Oo. Pagka may ads, timpla ka lang ng kape. Tapos, pagka may ads ulit, timpla ka ulit ng kape. Tapos, syempre, sa mga bago, mag-like and share na kayo dyan. Mag-subscribe na rin kayo. Mura, wala namang bayad dyan, ha? Huwag na kayo mahirapan mag-click ng subscribe. Para umabot tayo ng 300, 400, 500. Para masaya ang Joe Malone TV nyo, ha? Eto na, nagbabalik ulit tayo rito, ha? At, galing kasi tayo sa sakit, kaya naputol yung mga usapin natin patungkol sa mga politika na yan, ha? Talaga naman, no? Ngayon, na-realize ko, no? Hanggang sa panaginip, napapanaginipan ko to, eh. Kaya pala, naisip ko lang, no? Kaya pala malakas. Kaya pala pilit nilang dinidikit yung pangalan nila kay Yorme Isko Moreno. No, to the point na kahit paulit-ulit na yung sinasabi nila, okay lang basta maidikit nila yung pangalan nila kasi sobrang layo nung ratings, no? Ang layo nung ratings pala. So, in order for them to come closer to Yorme Isko Moreno, they create chaos. They create issues, no? Para pag napag-usapan, dawit yung pangalan nila. So, kaysa naman hindi sila lulutang, mas lalayo-lalo yung pangalan. So, 'di ba? Parang kasi sobrang sikat ni Yorme Isko Moreno even on Facebook na talagang pag nag-post, talagang ang daming
mga celebrity rin na nagko-comment, alam mo yon, ang dami nagla-like, ang dami share, ang daming views. So doon mo masasabi na ganong kalakas yung impact ni Yorme sa hindi lang sa Maynila. Kasi hindi lang naman lahat nakaantabay kay Yorme sa Maynila, di ba? Kaya talagang doon mo masasabi na sobrang layo ni Yorme to the point na kailangan nilang gawin ito para lang, alam mo yun, para lang makadikit doon sa pangalan, di ba? Gaya nilang ginagawa nila SP, di ba? Nila Mayora. So they are trying to, ano mo yun, to get closer to Yorme Isko Moreno para damay sila pagka may topic, may napag-uusapan, di ba? Etong papanoorin natin, ito yung karugtong noong unang ano natin unang reaction vlog natin dito sa The Forefront, di ba? Pero this time kasama dito si 2nd District Representative Congressman Roland. Bilyano, basta, yun na yun. Papanoorin natin to. Okay, let's go to politics. Yan. Back to politics again. And we were discussing Congressman Roland earlier. Were you also part of the Thursday group? Yes. So kung nakikita mo rin si Yorme a lot every week then? Kaya Thursday yun kasi wala kami session hanggang Wednesday lang kami mga congressman. So talagang sinadya namin Thursday para free kami mga congressman. Kasi at that time, parang feel niya, left out nga siya. Wala siyang kaibigan, lahat ng umalis sa kanya. So even naman nung matalo siyang senador, Ganun din kami. ganun din naman kami sa kanya. So you've been there for him through thick and thin. Through thick would you and say? thin. Sa matter of fact, nung tumatakbo siyang unang vice mayor, ang mayor yung father ni Mayora, sa district ko, wala siyang konsyal, wala siyang congressman except me. Lahat ng incumbent councilor, and even yung mga hindi incumbent, nandun sa kabila, sa kalaban namin, ako lang mag-isa, tinulungan ko siya talaga. Lahat ng Ang kalaban niya that time was? si Don Bagaching, I think, and Mayor Lim Won at that time, tapos siya yung naging vice mayor. Mula noon, unang takbo niya as vice mayor, ako lang yung kakampi niya talaga sa district 2. Up to the time na tumatakbo siyang presidente. Sa matter of fact, tumatakbo siyang presidente, ang kalaban ko sa district namin ay comebacking congressman, 3-termer. Andun ako sa Pangasinan, nangangampanya, campaigning for him. Minsan nasa Mindanao ako, campaigning for him. And now, because of his ambition, gusto mo ulit nilagyan kami ng kalaban. Oo. May kalaban ka na sa district na Oo. galing sa kanya, sa Action Yeah, it's an Democratic. open secret in Manila. Binayaran niya yung kalaban namin para lumaban sa amin. Kasi So yung Thursday group ninyo wala na? Wala na po, unfortunately. Pero kami, regular pa rin po kami nakikita. Mga original. We started the Ascenso Manileño local party. We were just 7, Roland, ano? Yeah. Original member po to. Ako, si Congressman Roland, Isko. Mayor Isko, Atong Asilo, and then my brother, who is now, tapos na siya, hindi na Bernie siya, Bernie Ang, and Lisa Beltran ba yun? I think so. Opo. So, Congressman Roland, when Isko said that he will run for mayor in 2024, for 2025, 2024 niya sinabi, di ba? July din niya rin sinabi sa inyo, same time as Mayor Honey. Why did you decide to stay with Mayor Honey? Yeah. Sabi ko nga, pag yung dalawang kapatid mo, hindi magkakasundo talaga mag-iwalay. Lumagay ka na lang sa tama eh. So, I think that is the right decision kasi I thought na genuine yung concern niya noong 2022, natutulungan niya. Kasi yung Ascension Manila niya is a team. So, It's a family. We thought na yung concern niya sa Maynila, natulungan yung administrasyon, andun yun. Kaya nagulat kami nung biglang, as a matter of fact, mga June, pinakita ko sa iyo kanina yung text niya na nanghingi siya ng guarantee letter pa sa akin ng June 18. Yung mga June 20, June 21, magkakaharap pa kami. At huwag kayong maniwala sa naririnig nyo, hindi tayo pwede maglaban-laban para tayo magkakapatid. Yan na naman eh. Pag-iwalay namin ng dinner na yun, nandun siya sa isang lugar sa district ko.
At ano na, bumalik ka na. Meron na siyang ganong mga kasama. May ano na script na. And would you say that, it sounds to me like a lot of the feelings of betrayal come from the fact that you were in close touch, you would see him every week, and you were showing me text messages earlier na magka-text kayo Yes. halos araw-araw. Every day. So kung nagsabi ba siya ng maayos from the start na gusto kong bumalik ng politics, Nagsabi naman ata eh. gusto kong tumakbo ulit as mayor, Grabe do you think naman, it no? would have been different? Na hindi masisira yung friendship ninyo? Siguro, maaari. Kung naging truthful po siguro siya na, ate, pag hindi ako sinwerte, baka naman pwede akong bumalik. Siguro naman po. Di ba? Magkakapatid po kami. Pero again, it was very, very clear to us from the start Yan na naman. na hindi na po siya babalik. Yan na naman. So, hindi naman po kami ibang tao. We are not what you call yung mga politiko na we consider ourselves family. Kaya nga po, parang, hello, lahat na inaway mo. Yung dati pong mayor, konsyal pa siya, si Mayor Lito Yan Atienza, kakampi naman, niya nung una, inaway niya, Diba? naging kalaban niya. Mayor Lim, vice mayor siya. Kakampi niya nung una, nung hindi siya napagbigyan na tumakbo, kinalaban niya. Tapos si Mayor Erap, kakampi niya, siya pang nagdala kay Mayor Erap to run as mayor in the city of Manila. Nung hindi siya napagbigyan na tumakbo na mayor, inaway niya. So, it has been a cycle. A very toxic cycle for him. Pati ba naman kami, nakakampi mo, kapamilya mo, we consider ourselves way beyond politics ang relationship namin. Pati kami, anong ginawa namin sa iyo? So, And Congressman Roland, Dito sa part na to, parang gusto nilang palabasin na masama si Isko talaga yun, no? Na ang daming inaway ni Isko, mga ganun-ganun, kasi hindi siya napagbigyan, kesyo ganyan, kesyo ganun, di ba? Parang gusto nilang palabasin dito, gusto nila talagang siraan si Isko na ang daming inaway ni Isko, even pati sila na parang they are considering their, parang family na ang turingan nila, parang ganun ang gusto nilang palabasin kay Isko di ba? Mayor Isko has been going around the city lately, according to some reports, that he's saying that not to vote for Manila congressman who allegedly betrayed the Manileños. Kasama ka ba sa pinapatamaan dito? Ano po yan, what is your take on this? Basta, alibawa kung 30 kami sa Ascenso Manileño, umalis yung isa, tapos nag-betray yung 29. Parang baligtad naman yata yung In the first place, yung parting dinadala niya ay Aksyon Demokratiko. Hindi naman Ascenso Manileño. So, sino yung nag-betray sa amin? Akala nga namin, nung 2 years na administration ni Mayora, akala ko nga, genuine talaga yung concern niya. Ulitin ko, pero it seems parang sabotage talaga kasi yung naging problema ng Maynila, clamping, towing, vendor, sinabi ko naman sa kanya yun, lahat ng yan, puro tao mo. Lahat ng yan, ba't hindi natin masaway? Tapos lahat ng yun yung nagiging problema ng Maynila before. Kaya nung nag-declare siya as mayor, nag-resign yung MTPB head namin, nasuspinde yung clamping, nawala yung towing, natuwa yung tao sa amin. At that time, hindi namin magalaw-galaw because of him. So you say na meron talagang sabotage. That's your suspicion? Yeah, oo, definitely. Sa 6 na congressman, 5 yung na kay Mayor. Actually, yung isang congressman, labag na labag sa loob niya rin yun na nandun siya dahil alam naman niya yung tama Benny Abante is a senior citizen, a pastor, hindi naman siguro pupunta sa mali yun, di ba? Erwin Cheng, yung congressman ng District So 5. there is one congressman that joined. yes, Isko, because but why did he join? Because they're the same district. Actually, when I talked to him, sabi niya, ate, sabi niya, pasensya na. Natatakot lang ako sa district mo. District ko. Pareho silang district Natatakot ako sa district ko. Alam mo naman si Yorme kung gumalaw. That's the exact word na sinabi niya sa akin. Alam mo naman kung paano gumalaw si Yorme. Sisirain niya ako. But if not for that, you think he would have stayed with all of Yes, you? because sabi niya sa akin,
The last time I talked to him, sabi niya, alam mo naman ate, mahal na mahal kita. Kaya lang ipit na ipit talaga ako. Anyway, it's an open secret in Manila Yes. naman na talaga namang maybe it's a long plan na niya. Nung matalo siyang presidente, plano niya na talagang bumalik. Hindi niya masabi sa amin. Kaya lahat ng ginawa niya for 2 years, halos parang sabotage talaga sa administration ni Mayora. And you were a branch manager for 28 years. Why did you enter? Bali, 28 years ako sa PNB. Tapos, mga last 12 years ko as bank manager ako. Ang tagal in private sector. So why did you enter politics? Actually, kasi graduating na yung sister ko. Yung sister ko, 18 years siyang counselor. Tapos, nung time na yon, pa-graduate na siya, tapos inalok ako kung gusto ko raw tumakbo. Actually, hindi ako umuoo, hindi ako humihindi. Pero tinry ko rin, habang nasa bangko ko, tinatry kong lumabas. Tapos siguro talagang destiny. Para siguro talaga sa akin. Siguro natuwa rin yung father ko na may nagtuloy nung nasimula nila. And why did you decide to join Mayor Honey Lacuna? Kasi sa Asenso kasi, parang talaga kaming family. Si Mayor ang aming nanay. At nakikita ko na talaga naman yung kalinga niya sa mga Manileño na diretso talaga sa tao. Talagang yung every thrice a week yung kalinga. Bakit kay Yorme wala masyado nag-i-interview, no? Wala nag-i-interview. Pansin ko lang wala masyado nag-i-interview kay Yorme Isko Moreno compared sa mga ganito na parang sunod-sunod na parang parang very bizarre na kay Sam lagi Channel 5, 'di ba? Sa kundi Channel 5, Channel 2. Tapos dito naman kay Mayora, yung mga sila Karen Davila, yung mga private na channels ni-interview. Pero kay Yorme Isko Moreno wala, no? Parang walang gustong pagsalitain si Yorme Isko Moreno sa makahawak ng mikropono para, alam mo yun, di ba? Para makabawi doon sa mga sinasabi na itong mga to eh. Tapos yung People's Day, yung talagang alam mo na hindi ka mapapabayaan. Na talagang tuloy-tuloy yung serbisyo. And Isko has been campaigning against voting for Manila, Asenso Manileño, congressmen and councilors. And of course, he'll be endorsing those that are with Action Democratico. What is your take on this? Actually, kasi basta ako, ang importante kasi yung loyalty mo sa grupo. Kami sa Asenso, loyal kami, sama-sama kami. Tsaka, sabi ko nga, para kaming pamilya. Yung ang loyalty dapat hindi sa sa kagrupo no. Ang loyalty dapat doon sa taong bayan, kung sino man yung nagluklok sa iyo. Hindi naman mga kapwa politiko mo magluluklok sa iyo Ang magluluklok sa iyo yung mga taong bayan. I think ang loyalty dapat ando doon sa taong bayan. Tama si Isko Tama si Isko na dapat ang loyalty doon sa taong bayan, hindi sa kapwa mo politician. 'Di ba? Kasi unang-una, ang magluluklok sa iyo ay yung taong bayan, hindi yung mga kapwa mo politiko. Lumalabas kami. Pag sa district, magkakasama kami. Para kami magkakapatid Kaya kami talaga sa Asenso, buo kami. Oo nga wala namang problema kung pamilya kayo dyan sa Asenso Manileño. Beyond political ang turingan nyo sa isa't isa. There's no questions about it. Ang question kasi doon is kung loyalty ka sa taong bayan, 'di ba? Kung yung loyalty mo goes to Manileño, hindi doon sa kapwa, hindi sa partido mo, hindi sa kapwa politiko mo, 'di ba? Yun nga yung ginigiit ni Yorme Isko Moreno na kahit kakampi ko sa kapartido ko, kung talipandas sa interes ng taong bayan, sasagasaan ko, 'di ba? According to Yorme Isko Moreno. Kasi tama naman 'di ba? Have you seen the difference of having that particular kind of mindset na si Yorme Isko Moreno ang interest niya is taong bayan. Tapos ito mga sinasabi nito, we are family, we are beyond political we are beyond political treatment to each other, 'di ba? Nagigets nyo mga kayo, 'di ba? Ito, ang lagi nila sinasabi kasi pamilya sila. Ang tulingan nila higit pa sa politician, di matatagal na silang magkakasama, eche boreche, di ba? Si Yorme Isko Moreno sobrang dali lang
Kung ang interest na sasagasaan ng kapwa politiko ko, sasagasaan ko din. Di ba? Kasi ang interest niya ay yung taong bayan, hindi yung kapwa politiko. Kaya talagang para sa asenso talaga. And since we have Asenso Manileño here, what are you offering that's different from Aksyon Demokratiko? Ako po, more of social services. We have a lot of infrastructure projects na, but not all our kababayans na nagbe-benefit. Halimbawa po, yung ating mga housing projects, iilan lang po nakaka-benefit nun. So, yung pong mga social services po, are services directly para sa mga tao niyan. So, we offer jobs, we offer employment, nagbibigay po kami ng benefits, especially health benefits po sa ating mga kababayan. Ang ating pong health program, sobrang ganda na po ngayon. In fact, in-institutionalize na namin yung akin pong personal na program, yung door-to-door doktora. Because before po, ako yung nagpupunta talaga sa mga bahay ng mga bedridden natin or wheelchair-borne na mga kababayan natin, those who are cancer-stricken at saka nagpapadialysis. Kinukumusta ko po sila, tapos binibigyan ko po sila ng medical assistance. Ngayon po, kasama ko na namin yung mga doktor ng mga hospitals. Chine-check up na po nila sa mga bahay. So, these are services na talagang nararamdaman ng tao. Kasi ang dami na nating infrastructure projects. In fact, dun ho tayo nagkaroon na napakalaking debt. 17.8 billion para lang ma-showcase ang Manila na ito napakadami nating infrastructure program. But is that debt undertaken, was it taken on during your term? No. During the last term, during the time of former Mayor Isko Moreno. Did you see that debt of almost 18 billion pesos translating to actual projects that were delivered? Yes. Yes naman po. There are... Kita mo naman, inamin naman inamin naman ni Mayora na kung nag-reflect man yung 18 billion na inutang ni Yorme Isko Moreno sa mga infrastructure o sinabi ni Mayora, yes, o malinaw. Infrastructure projects po. Not so much, nothing on social services. Those are all infrastructure projects. Let me just clarify. These infrastructure projects, hindi naman yan magagawa without the help of the City Council. Of course, with the Vice Mayor, kasi siyang presiding officer. Lahat po yan has to pass through the City Council. The City Council has to give the Mayor authority para sa mga infrastructure projects na yan. Kaya So lang, at that time, you were the vice mayor Yes, that yes. also assisted in... of course, I was always and will be. The Vice Mayor and the City Council will always be a part of any project of the city because the executive has to have authority coming from the City Council. So, party po ako dyan. Kasama pa nga ako sa nagpapala nitong during the groundbreaking eh. Pero ngayon, parang lahat yata inako niya. Ako, I mean myself. Ako lang nagpagawa niya. Nakalimutan niya kami. Grabe. The truth of the matter is, siya yung nagsimula, ako yung nagtuloy, ako yung nagtatapos ngayon, at ako pa rin yung nagbabayad ng utang. Yan po fact. And do you think that there was an overburdening of debt in terms of policy? I think si Definitely. Congressman Valeriano also... In addition to what she said, yung Quezon City at that time, 2019 to 2022, kasi 2 years yung pandemic, di ba? Hindi sila nangutang. Yung Pasig, wala sila utang. Yung Pasay, wala sila utang. Almost yung Metro Manila, walang utang at that time, except the Manila na may 17 billion na utang because gusto niya nga i-showcase yung Manila dahil patakbo siyang presidente. The problem now, yung burden ng pagbabayad, Nasa amin. kasama yung taong bayan sa nagbabayad dahil doon sa ambisyon na yun. Did Manila have to take on any additional local taxes to overcome that No. debt? No. How did you manage to pay for the debt? Proper fiscal management. Opo. Sininop namin yung pondo ng Manila.
Hindi muna ho ako nagkaroon ng malalaking infrastructure projects. Yung malilit lang, yung sakto lang po. Meron po kaming mga health centers na napatayo, may mga school buildings with the help of the Grabe. budget coming from the national, from the congressmen. All you have to do is ask. Kasi marami pong proyekto ang mga congressman eh. So there Fortunate are for me. ways to build infrastructure without taking on that without much taking debt. on that much debt. And unfortunately, we're out of time. Kulang ang 1 hour, especially with having the three of you here. So I hope we can have you back again. Of course. Next time. There's still a lot of things to be said Yes. and to be discovered. I Wow. believe that. But I wish we had more time with all of you. Thank you so much for your time, Mayor Thank you. Hani, Thank you, Attorney Congressman Karen. Roland, Thank you. and Councilor Fa. We hope to have you back again here. Thank you. Hindi. Nagbabala pa si Mayora Hani Lacuna doon na marami pa daw dapat pa i-discover, marami siya pa sigurong gustong sabihin. Anyway, mga kayon, ayun na nga sinasabi natin, no? Talagang parang sa interview na to, parang gisang-gisa dito si Yorme Isko Moreno, no? Parang parang gusto nilang palabasin na kung gaano ka makasarili si Yorme Isko Moreno, kung gaano ka barumbado si Yorme Isko Moreno na inaway niya lahat. Ang ganun ang dating, no? Parang inaway niya si Lim, si Atienza, si Erap, di ba? Para lang makatakbo doon sa posisyon na pagiging mayor. Di ba nga sabi ko nung time na to na parang syempre ang pwesto sa politician, laderize no? Kumbaga, you aspire to go up to the next level no? Syempre, kung si Yorme Isko Moreno ng time na yon, mga vice mayor o konsehal, syempre gusto din niya na maging mayor, 'di ba? So gladly na naging mayor siya, kaya ganito yung nangyari. Talagang gumanda yung kamay nila. And unfortunately, gaya nga doon sa post ni Yorme Isko Moreno na yung taksil, panlilin lang, 'di ba? Parang jowa lang 'di ba? Ang tunay na pagtaksil at paglilin lang ay yung hindi mo pagtupad sa alintuntunin mo sa taong bayan, 'di ba? Ang dami nga nag-react sa post na 'yon, pati si Senyora napa-comment dun 'di ba? Kasi talagang parang rektang patama din kay Mayora ang dating, parang gano'n. Although wala namang binanggit si Yorme Isko Moreno na pangalan, pero syempre alam naman na natin kumbaga common knowledge na natin 'yon, na alam natin na si Mayora ang pinatatamaan dun, 'di ba? Talagang gano'n, no? Talagang gano'n sa politika. Talagang kung sino yung matunog, siya talaga yung babatuhin, 'di ba? Para lang makakam closer dun sa pangalan mo at pag pinag-usapan ka, damay din kami. Kumbaga, parang gano'n, no? Kaya talagang dinidikit, pilit yung mga pangalan nila kay Yorme Isko Moreno kasi sobrang layo ng rating. Sobrang taas ng rating ni Yorme Isko Moreno to the point na talagang dominant talaga. Dominant talaga, makikita mo yung yung difference Kaya talagang nanggagalaiti ito sila Sam saka sila Mayora na talagang tinik ang tingin talaga dito kay Yorme Isko Moreno. Kaya mga kayon kung ako talaga sa inyo, marami pa tayong pag-uusapan, marami akong ipapakita sa inyo ng mga project ni Yorme Isko Moreno na papaalala ko sa inyo. Kaya tutok lang kayo dito sa Joe Malone TV para malaman nyo naman, 'di ba? At ma-refresh yung mga iba dyan na nagdadalawang isip o gusto nang bumaliktad, gusto nang tumikim ng bago. Mahirap yan. Mahirap yan kasi eto na no? Maganda na nga yung nasimulan ni Yorme, nagbabalik na nga, dininig na nga yung hindi naman babalik yan kung hindi yan kayo nagsisisigaw dyan na bumalik ka na, bumalik ka na. Bakit ba? 'Di ba? Naramdaman nyo naman, nakita nyo. Kung hindi siguro, hindi kayo nasatisfy sa paglilingkod ni Mayora, kaya gusto nyo pabalikin si Yorme Isko Moreno, 'di ba? Kami mga vlogger tinanggal, nawala yung clearing operation, nawalan ng update yung may kamay nilaan, 'di ba? Yung divisory nagbabalikan yung mga vendors, 'di ba? Ito na yung pagkakataon na ibalik natin ulit si Yorme Isko Moreno at sana magtuloy-tuloy at huwag niyong kalimutan na kung ano man yung mga nagawa ni Yorme Isko Moreno during our down times, lalong-lalo na nung pandemic, 'di ba? Kung ano yung nagawa ni Yorme Isko Moreno during the pandemic, how much more can he do right now? Ngayon, hindi naman pandemic. Diba mga kayon? Maraming salamat sa pagtutok at pagsubaybay. Attendance check tayo. Watching from. Kaya paki-comment dyan sa baba.
At maraming salamat sa pagtutok nyo sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. God first.